RJ, ramdam mo rin ba na sa dami ng mga nag-uusbong content creators dito sa Pilipinas, hindi mo na alam kung kanino tayo maniniwala. Ako lang ba nakakaramdam nito? Si OA, pero totoo, kabila ang impormasyon na. Pero hindi natin alam kung sino at alin ang totoo. You're getting hundreds of pieces of information. Yes. But hindi natin alam kung sino ang totoo dito. Okay. Kaya naman partner, we invited 4 special guests Meron? ang may iba't ibang suot ng sombrero when it comes disseminating information. Kaya naman, we have here na isa sa mga tinitingnan ng news anchor ng News to Go at kilala rin sa mga kakaibang documentaries ng Eyewitness, no? Palakpakan mo natin si Miss Cara David Cancio. Also, we have one of the Filipino vloggers with the most substantial subscriber count. Ang mahal na netizen, Ayo. Miss Alex Gonzaga Moraga. And lastly, two of the famous bloggers, locally and internationally, no? Si Mr. Vince Golango of Manila and Minlane, an art blogger, no? Yan. Hello everyone, no? Welcome sa Suave Talks, no? Kumusta kayo? Kumusta? Hi Ivan and RG. Thank you for inviting us sa inyong podcast and I'd like to comment and thank you for inviting us here. Kaming apat sa iba't ibang expertise ng aming field. Salamat for having me here. I am so glad to be here with these famous people and I'm also glad to be here since I really want to share something good for the viewers. Ako naman ito, feeling star ng mga netizens. Gustong-gusto ko kasi ako yung pinag-uusapan and gusto ko ako yung center ng attraction nila. And masaya. I'm happy because maraming tao ang naniniwala sa kakayahan ko na meron ako. And alam mo yun, nakaka-proud kasi sa ganitong platform, which is ngayong vlogging, ay nagiging inspirasyon ako sa kanila. Oh, so you're loving getting attention ka sa mga tao, no? Sa bagay, sino mga vlogger na ayaw nun eh? I can really sa sinabi ni Miss Alex kasi nakakataba ng puso pag you were gain so much attention eh. Yung iba yung dedication na nararamdaman mo eh. Kasi iba talaga rin yung binuhos mo yung masarap siya sa binuhos mo lahat, masarap sa pakiramdam, tsaka yung andun yung passion mo eh. But nasasabi mong passion since, paano mo masasabi na passion mo talaga yun? Since yung mga tao ngayon eh, hindi na mahilig magbasa. Kasi nung una, parang lang ako nag-work sa mga kaibigan ko about sa personal experience ko, sharing thoughts that I learned sa mga napuntahan ko, even recommending some places na napuntahan ko na maganda dito, maganda ron, try nyo. And yung delicacies nila, then nakakarismo ko ng mga puri from them. Tsaka, na-motivate ako to proceed writing. And nung una pa lang naman I really have the interest to write. Napakahilig ko magsulat. I learned the SEO or the Search Engine Optimization. Ano yung SEO? It is a process of improving your website na kung saan pinagsabay at in-adapt ko yun para na mapaganda yung production ko. And noong time na when in Manila, nasa mataas na rating sa sila eh. Kumbaga, I was invited and that's when in Manila started. So as a vlogger, all I do is to write and post all about of my stories or may halong promotion na pinopromote ang ating bansa. Grabe yung excitement ko kapag tumataas yung engagement ko and sa vlog kasi diba nowadays mas napofocus sila sa panonood. And okay lang din naman though marami pa rin naman ang interesado magbasa pero iba na kasi yung agwat noon sa ngayon eh. Grabe partner, no? The passion is really there. I would just like to thank you guys for inviting me to this program because as a blogger that just recently started a few years ago, I feel like I don't know how to describe it, but it is something that I never really thought that would happen to me right now because again I just recently started a few years ago and have been steadily gaining more followers and traction as well as awareness in the internet scene. I am thankful for supporting me and supporting everyone here in this
program members. Thank you. Okay, ikaw, kumusta ka naman Miss Alex? Kumusta ang buhay mo ngayon? Kasi napalitaan ko may nangyari ka sa buhay ng mag-asawa. Kumusta kayo? Eto, okay naman. As alam ko, nabalitaan nyo na din naman na yun may sa amin second time nakunan uli ako. Oh. Pero alam mo yun, hindi kami nawawalan ng pag-asa. And hi pala kay Mikey, mamaya ka sa akin. Ayan na! Nangasabi na! You know guys, yung fake news is very talagang mabilis siyang mag-spread, lalo na sa mga social media like TikTok, Facebook, YouTube, and lalo-lalo na yung Twitter. And may mga cases pa talaga na may mga kilalang tao pa talaga yung mismo nagpapasimulo sa pagpapakalat ng mga maling informasyon. Lalo-lalo na natatandaan ko, Miss Alex, sana hindi ka ma-open. Kasi di ba, as dati, nung nagkaroon ka ng issue regarding sa pag-tweet mo na sa hospital nagsisimula yung COVID. Sana hindi ka ma-open din, Miss Alex. Ay, hindi talaga ma-offend dyan, RG. Parang ang kapal naman ng mukha ko if ma-offend ako. Pero yes, it happens talaga. Gaya nga nung case ko, nung 2020, na I tweeted a tweet without fact-checking first. Finoward lang kasi yun siya sa akin. Siyempre, pasikat ako, charing. Pinost ko lang kasi siya kasi nga, di ba, concerned citizen, pero mali pala kasi nag-spread ako ng misinformation. Ikaw, Miss Cara, do you feel offended or picon kapag nakikita mo yung mga kilalang tao na hindi nila ginagamit ng mga social media nila when it comes sa paglalabas ng mga opinion at thoughts nila? This is not only for Miss Alex, but also to everyone, especially to those who have big platforms. Use your platform wisely. There are times na naiinis ako. Sinasabi ko na this person could done fact-checking first, but they choose not to. As a journalist, importante kasi na suriin mo na yung mga impormasyon na nakakalap bago ito pakalatin. Very true sa mga kaya ng mga lapis, pero hindi nila ito ginawa. Lalo na yung pagdating ng election before. Na di ba, kaya naman natin ng lapis, pero hindi nagawa ng iba. Kaya naman sa mga aspiring social media influencer, sana gamitin natin yung platform natin sa tamang way, sa tamang pag-i-inform sa mga tao. So, nadagdagan lang tayo ng mga mangmang, no? So, yung mga platforms po natin, gamitin po natin yung wisely. Tingin nyo, do you find mahirap ba gamitin ito sa pagtuturo yung mga pagsulat, no? Kasi merong karamihan ngayon sa tao, mas prefer nila yung manood, di ba? Yes. Diba? Mas prefer nila manood kasi sa magbasa, gano'n. Kasi sabihin natin na iba kasi yung nababasa lang, tsaka sa napapanood, di ba? So, ano yung recipe nyo para ma-enlighten yung mga tao? Ano yung mga dapat nyong gawin? Tingin nyo ba, pareho lang din ba siya sa mga vloggers, pati yung mga influencers at journalists? Tingin nyo lang. From my own experience as a blogger, it has given me multiple accidents and setbacks due to a lack of my own information, carelessness, and outside sources. I learned from my own mistakes and created a better informative source of information that's easily digestible and that includes multiple sources that are confirmed and checked by multiple people or parts of my audience that might be more detailed and explanation of the matter to check out. And to also provide more content for my own works. Sa akin, it depends on the people's one and the content or the context of the blog. Kasi if interesado talaga yung tao, babasahin niya yun eh. Or, di naman kaya if yung content mo can catch more attention, you'll get more readers. Some people prefer reading because the content is complete and truly explained compared to if you're watching it. I think the recipe naman dito is yung napili mong topic and how you upload your blog, such as anong visual na gamit mo, and also editing is the most important thing for me. Di lang naman sa pagsusulat ang ginagawa mo, di naman kasi sa, kumbaga, di lang sa pagsusulat yung sa vlog mo, kundi nagtuturo ka rin ng mga lesson na natutunan mo, na matututunan din nila. Ayun.
when it comes to having the same influence sa mga journalists, I don't think we have that same level of influence because sa journalists, nag-spread sila ng news na kumpleto, na pag-aralan, na kumbaga sa lahat ng binabato nilang balita, nakita nila or meron silang pag-aaral na ginagawa. Tapos meron din pumapasok dun yung mga correct infos sa mga journalists. Sa amin kasi mga vlog tsaka vlogger, nagpo-focus lang naman kami sa personal experience namin. Yun lang. Another thing is, na gusto kong itanong sa inyo, how you interview people or how you gather information? Kapag ba nakakuha kayo ng information, still fact-check pa ba kayo? Or do you have information na pero diretso na post agad or diretso na pinapamalitan? As a travel vlogger naman, syempre, I gather information through traveling and being on that place. Yes, I still do fact-checking naman like background check sa place and deep researching pa rin kasi iba yung katotohanan sa experience ko. Kasi ako, I promote a lot of things here in the Philippines. So that's why I travel to cover and to have a wonderful content that can catch the attention of the readers. Before ko naman i-public yung sinulat ko, nagkakaroon muna ako ng draft para pag-aralan muna yung mga gawa ko. Yung bawat sa mga sinusulat ko, nire-read ko yun para papalitan yung mga mali. I always share positive thoughts, idea, and energy with my readers para alam mo na, syempre, mas lamang na nga yung mas gusto ng mga viewers yung pinapanood nila and doon na lang ako babawi. Mas gagandahan ko yung content ko. My own experience as a blogger has given me multiple setbacks due to my own lack of information, carelessness, and due to outside sources as well. I learned from my mistakes to endeavor finding the source of the topic that I am fighting to create accurate content that I am confident of to post in the internet. I am a journalist, so I have the job to gather information and include the truth. We still do fact-checking, of course, and we don't spread chismis. We spread news. Same answer na sa dalawa nating vloggers here, pero mahal na talaga mag-fact-checking kasi alam nyo, mahirap na maging pulutan. Mahirap nga, baka mabash naman ako dyan. Before you spread the news, make sure na may reliable sources ka, hindi galing sa Marites. And also, you have proper evidence na kaya mong panindigan. Take note of that. Aspiring journalists. Yan, speaking of paninindigan, syempre bawat sa inyo ay may mga different platforms tayo, no? Tsaka iba-iba yung way natin of disseminating news, no? So, ano yung nararamdaman nyo kapag nababash kayo for something na hindi nyo nagawa intentionally, no? Like, i-inform nyo yung mga masa na may mali pala sa mga sinasabi nyo news, di ba? Ano yung mga nare-realize nyo mali nyo nagagawa nyo? Tsaka may mga lapses pa kayo nagagawa. Natural, nasasaktan talaga ako. Pero I still need to accept the fact na may lapses ako. As a vlogger, I still need to keep on producing content. Minsan talaga, hinahayaan ko na lang talaga sila and hindi ako nagpapadala sa mga negative comments. Kumbaga, nagpo-focus ako sa kung paano ko i-improve or itama. Hashtag, spread love lang tayo dito. Pero as if talaga yung mga tao na parang wala lang talaga ako ginawang tama. Pero hindi ko naman kayo pinipilit na manood ng content ko or yung mga video ko. Pero thank you pa rin sa views. Pero ang mahalaga kasi sa akin ay may napapasayang tao. Especially sa mga netizens na todo support sa akin. Actually, there is one time na dog show ako. Dinog show ako ng mga netizens dahil sa pagkain. Yun yung time na nasa Pampanga ako and yung documentary vlog ko is about sa pagkain. Yun yung sa suman na kapag binalatan daw yung suman tapos na nakatayo, ibig sabihin daw nun ay hindi tinipid sa ingredients. Yun yung mga netizens kasi binigyan agad ng green-minded connotation sa pagkain. Well, I can't blame them. Pero it bothered me talaga kasi I took it in a bad way. Then,
Pero siguro nga sa way ng pagkakasabi ko, kaya ganun. I can't control the minds of the public. Di ba? Kaya advice ko rin sa mga netizen natin, be kind, no? Gaya nga yan. Meron tayong mga cases na nagkakamali din tayo, no? Na hindi natin alam. Pero, may mga tao dito na nag-e-effort sila para itama yun, syempre. Tsaka huwag natin tapusin doon na lagi nilang sila nagkakamali, no? So, let's have something that will enlighten the viewers, no? O kaya mga listeners natin, no? And this is something like Venn diagram. I think for of you already familiar sa Venn diagram, no? So, each of you, di ba, you have a different roles. State your differences with each other, ikumpara nyo isa't isa, tapos, in what way kayo nagkapare-pareho, no? So, let's start muna with the two vloggers siguro. I'm an art blogger who draws fan comics. I think the medium that I've chosen has helped in giving an accessible awareness to plenty of things and also gives people characters to relate to. We bloggers add bits of ourselves, showing our opinions on a subject to make our life interesting and personal to us. Journalists do seek out the truth about what's happening in the world, while we bloggers and bloggers can spread awareness as well. Vloggers and bloggers, I feel, are the same thing, but our own mediums are drastically different from one another. Journalists, bloggers, and bloggers show sides of the world we inhabit through our selected mediums and bring awareness to topics that may or may not be part of our daily lives. So, katulad yung sinabi ng kapwa vlogger ko dito, as a vlogger, we are informing our readers through writing. Yun ang pinagkaiba namin. Sa mga journalists, they can also write their own paper with facts from credible and reliable sources. And tungkol nga ito sa mga current events and issues, well as sa personal experiences from our own niche. As a vlogger of when in Manila, we're sharing things from experiencing new things and learning something. Sa pagkakapare-parehas naman, we all have that goal to inform and create content but still in a different manner. How about you, Miss Alex? Ano masasabi niyo? Sa akin naman kasi ang differences namin ay may iba't iba kaming mode sa pakikipag-communicate. As a vlogger, syempre, I primarily use video platform which is nga yung YouTube para makapagpahayag kami ng mga kwento, opinion, and information sa mga viewers. And nagkakaroon ako ng creative freedom kasi di ako nakakapit sa mahigpit na pamamahayag. And also, I have a freedom to what content to produce. And pwede akong umisip ng content and pwede din naman yung mga binigay ng mga netizens. And alam mo yun, yung focus ko naman kasi ay yung entertainment and for education. For me naman kasi, ang similarities namin lahat ay lahat kami ay when it comes to involving researching, pag-produce ng mga content and also ng mga katotohanan, and we're striving din naman to provide accurate information. Sa akin naman, Ivan and RG, malaki yung pinagkaiba namin in terms of iba't iba kami ng ginagalawan. Ako as a journalist, as a broadcaster, nasa industry ako na kailangan ko talaga magpahayag ng katotohanan at tamang balita sa publiko because that is what they deserve. Ako, also, kagaya ng sinabi ng ating vloggers and bloggers, they have the freedom to choose what they content will they provide to their audience, and I can. Kasi hindi lahat kabali-balita or hindi lahat deserve ng spotlight sa media. We have to filter things din. And sabi nila, they produce content based on their personal experiences. As a journalist, it is prohibited because it is best for us to avoid including our personal motives, biases, and opinions when producing a news. Ang nakikita ko naman na pagkakatulad-tulad namin sa isa't isa ay may sarili-sarili kaming kakayahan para makilala kami sa ganitong industriya. And lastly, yung versatility naming lahat kasi we're informing the public pero hindi lahat naman doon natatapos yung trabaho namin. Ako, I make documentaries. I have to go other countries or places within the Philippines para makapaggawa ng documentary. Also, have to risk something. Try something new to me to produce quality content.
sa mga vloggers and vloggers natin, hindi napuputol yung trabaho nila sa pagsulat at pagsushoot ng content. Ang dami nila rin sinasaalang-alang para talagang mag-produce ng good quality content. Like kay Miss Alex, sinubok niyang maging lady guard, cashier at sales lady na hindi naman niya ginagawa sa pang-araw-araw. Evident yung versatility namin talaga. Wow! Thanks for this insightful conversation as we explore the diverse realms of media. Arjun, ano yung nag-slow down sa'yo na sinabi sa atin ng apat na? Alam mo, partner, after ko mapakinggan yung pagkakaiba ng mga vloggers, journalists at vloggers, yung isang natutunan ko is, pero silang share their commitment para makapag-storytelling sa mga nanonood. At maps traditional articles, vlog, posts, or video content pa man yan, lahat sila ay passionate sa pag-convey ng information sa mga viewers. True. True, no? Ina-emphasize nila yung importance na accuracy at yung credibility. Tsaka crucial para sa kanila yung pag-maintain ng trust ng mga audience. Sa pagkakaiba naman, sa differences nila, yung kung paano sila i-deliver, yung form of delivery nila. Sa journal kasi, meron silang deadline para sa mga breaking news. Tapos sa vlogger naman, meron silang flexibility, freedom, para gawin yung mga contents nila. Indeed. So, as we wrap this, it is clear na ang mga journalists, vloggers, at vloggers ay may malaking gampanin sa pag-shape ng understanding sa mundo. At malaking tulong din na ma-recognize natin lahat ang distinction between sa kanilang mga roles. So, as we conclude, let's celebrate the diversity of voices in the media. Ikaw man ay nagsusulat ng balita, nagbabahagi ng mga experience through writing, or nagdadala ng istorya ng mga tao sa likod ng camera, ang iyong contribution ay mahalaga. And with that, thank you, thanks sa ating lahat. At maraming salamat din po sa mga audiences po natin dyan. Maraming salamat din po mga vloggers and Journalists. mga journalists. At maraming salamat sa pagpunta dito. We are delighted to have this discourses. Our intent is to educate, inform, and enlighten our audiences. At thank you so much po sa ating lahat. Thank you so much for coming.